Sinipat niyang maliit na orasan sa ibabaw ng beside table. 2 minutes past 5 pa lang pero maliwanag na. Ilang minuto na lang at sisikat na ang araw. Nagdadalawang isip siya kung pupuntahan na ba niya si Celeste sa ganitong oras o hintayin na lang niya hanggang sa nakagawi ang oras ng pagpasok dito sa malaking bahay. Pinili niya ang huli at sinimulang ayusin ang kama. Inabutan siya ni Lucia na nag-aayos ng higaan. "How did you get in?" Taka at gulat na tanong ni Natalie. Naalala niyang nilak niya ang pinto kagabi pagkatapos siyang hindi sinasadyang mabusohan ni Lucien. Nag-init ang tenga niya pagkaalala niya sa nangyari kagabi. Casual na itinaas ni Lucien ang hawak na master key bilang tugon at inilak ang pinto bago muling hinarap si Natalie. "I needed to warn you again how confidential this thing we are dealing. So please Natalie, be careful." Wow! Gustong mamangha ni Natalie sa panibagong approach ni Lucien. Batid niyang pag-unawa at pag-aalala sa tinig nito. Gayon pa may hindi nakaligtas sa kanyang pagkabalis ang kalakip ng titig nitong nakakapagpakaba sa kanya. "What's wrong?" tanong ng dalaga. "Turn a background check on Austria. And she is not who she claims she is." Sadyang ibiniti ni Lucien ang sinasabi para sukatin kung gaano nito naapektuhan si Natalie. "I know, right?" Ngisi ni Natalie na ikinakunot ng noo ni Lucien. "You knew?" "Just a feeling, you know, feminine intuitive power." Umaktong parang isang ice queen na nagpapasabog ng niebe si Natalie na bahagyang ikinangisi ni Lucien. "I am a maid just like her. I knew she does earn twice as much as I do. But do you think it's enough to cover all those expensive stuff she wore to impress you?" Tumawa si Natalie. Gumungit sa kanyang balintatawang anyo ni Austria kagabi sa suot na nightgown at gustong-gusto niya itong pagtawanan. But out of respect, ay pinigil niya ang sariling magkomento pa ng hindi maganda. Napaisip din si Lucien. He never took that in consideration. Buong akala niya likas na sa mga babae ang pagiging bulagsak pagdating sa mga bagay na alam nilang nakakapagpaganda sa kanila. Doon niya napagtuon ng pansin ang suot ni Natalie na simpleng sleeve shirt. "I bought this for 30 pesos in thrift shop downtown." Kibit balikat ni Natalie nang mapansing sa suot niya tumuon ng mga mata ng lalaki. "Not bad." Maikli niyang sagot. Napansin niyang lumilihis na sila ni Natalie ng paksang pinag-uusapan. "What made you run a background check on Austria?" Pagdakay tanong ni Natalie. "It's hard to explain. One thing I'm sure about is, if we didn't get lucky last night, we could have been in a car crash." Takang binalikan ni Natalie sa isip ang mga pangyayari noong nagdaang gabi. Ngunit wala siyang maalalang muntik silang mabangga o ano pa mang pangyayari na naaayon sa sinasabi ni Lucien. "You remember the time we were talking in my car and the horn went off suddenly?" "Are you serious? That was just yesterday evening. Like 8 hours ago." "Yeah, I'm glad you're still aware." "What's the big deal?" "That ain't supposed to happen. The hooter have not worked with the engine off, and with the hood poofed either. It's designed that way. I am well aware of this feature since it's none of my biggest frustrations when parked in public and had to stop someone from backing into my car. I always end up having to restart my car just to honk the horn. And then the door lock jammed, just as you wish to get out. I suspected a loose connection somewhere that is shorting. Turns out right. An idiot tampered the wire and luckily, the culprit is not experienced enough to know the cutting the brake line underneath the car would do the intended damage." Kinilabutan si Natalie sa narinig. "My God, whoever did that must have wanted us dead." "That is why I wanted you to be careful," ani ni Lucien. "You think Austria is the culprit, right? That is why you have her background cross-checked, right?" Anas ni Natalie. Gustong malinawan ang kanyang mga katanungan nang sa gayon mapanatag ang kanyang loob. Natatakot siya sa isiping may nagtatangka sa buhay nila ni Lucien. Ngunit mananatiling palaisipan kung sino. Pakiramdam niya ay kumapalang balat niya sa muka. Kasunod ang bahagyang pagdidilim ng kanyang paningin. Humihingal siyang napakapit sa braso ni Lucien. "Jesus, Natalie." Hindi na ituloy ni Lucien ang kanya sanang sasabihin. Nagulat siya nang makita ang mga labi ng dalaga na simputi ng mukhang tinakasan ng kulay. Agad niyang inalalayan ang nangihinang dalaga at marahang binuhat. Maingat niyang pinahiga ang dalaga sa kama at mabilis na pinagpatong ang mga unan at pinaibabaw doon ang mga paa ni Natalie. "Come on, Natalie." Nag-aalala nitong hinipo ang noon ng dalaga nang unti-unting bumabalik sa normal ang kulay. I'm sorry. Gutom yata ako.
Ginti niya kay Lucien. Naalala niyang halos wala siyang kinain buong araw kahapon dahil sa mga hindi maintindihang pangyayari na sunod-sunod ang kato sa kanya. Idagdag pang takot at pagkabigla na pinambungad sa kanya ng mga ibinalita ni Lucien. I'm so sorry. I did not mean to scare you like that. Hinging paumanhin ni Lucien. Nakahinga ng maluwang sa nakitang pagkakangiti ni Natalie. It's not your fault. Dahan-dahang bumangon si Natalie at nahihiyang hinila ang laylayan ng suot na sleep shirt para ikubli ang lumantad na hita gawa ng pagkakataas ng paa niya sa unan. Are you sure you can handle yourself? Nag-aalalang tanong ni Lucien. I could use a whole plate of rice and lots of meat. Yeah, I'm okay. Tumawa si Lucien. Natalie's indeed funny, lovable and very, very fragile. Sa isiping iyon ay inilabas niya ang pakay na ibigay kay Natalie, not thinking twice na baka himatayin na naman ito sa takot. Is that a gun? Kandautal na tanong ni Natalie. Don't you dare pass out on me. I swear I'm going. Hindi na natapos ni Lucien ang banta. Natalie fall prostrate on the floor. Marahang pinahiga ni Lucien sa kama ang dalaga at gaya ng ginawa kanina itinaas niya mga paa nito sa pinagpatong niyang unan. Isa iyong paraan para manumbalik ang normal na daloy ng dugo sa utak nito at sa gano'y agad ding magkamalay. Ipinagpasalamat niyang may kakaunti siyang nalalaman sa mga ganitong bagay kung hindi tiyak na sa ospital ang bagsak ni Natalie. Tinapik niya ito sa pisngi dahilan para unti-unting magmulat ng matang dalaga. Kumurap-kurap ito tuwari nalilito. Ngayon ay gustong magsisi ni Lucien sa mga pananakot na ginawa niya kahapon para lang mapasakay si Celeste sa kanyang pakulo. At maisakutuparan ng kagustuhang makausap si Natalie. There have been a lot of pressure on her yesterday, na siya lahat ang may kagagawan. The roller coaster of emotion may have been too much for her to handle, causing her to give in. Idagdag pang hindi ito makakain ng maayos. She is a strong woman at heart, though hindi siya palaban. Kilala na niya ang pagkatao ni Natalie bago pa man ito nakapasok sa mansyon. Unang hiniling sa kanya ni Celeste noon nang hanapin si Natalie. At dahil desidido siyang makuha ang tiwala ng matanda, kumuha siya ng private investigator para matunto ng dalaga. It took them 3 weeks to finally able to locate her. Nasa Itugon, Benguet pa ang dalaga noon at kasalukuyan nagtatrabaho bilang tagalinis sa isa sa mga hot spring resort doon. Ginawa nila ng paraan para mapatalsik ito sa trabaho, nang sa gayoy mas madali nila itong mailipat kay Celeste. Nagbayad din sila ng mag-aalok sa trabaho kay Natalie. Mataas na sweldo, tanging trabaho lang niya ay alagaan at ipagluto si Celeste. Ganon din na tiyaking umiinom ito ng gamot. Pabor yun kay Celeste dahil ayaw din naman niyang biglain ng dalaga. Ipinahanda agad ni Celeste ang mga testamento nang matagpuan si Natalie. 1 buwan nang namamasukan si Natalie kay Celeste nang dumating si Austria, presenting a very impressive compilation of accomplishments and credentials. At dahil gustong tiyakin ni Lucien na mapagtuunan ng pansin ni Natalie ang pag-aalaga kay Celeste, he hired Austria. Considering that Austria is a nutrition expert, he assumed that she can be a great of help to Celeste. The finalization of Celeste's will was last week, when she made one but major change in her testament, where he and Natalie has to be married bago tuluyang mailipat lahat sa pangalan ni Natalie ang mga iiwang ari-arian. Dito nagsimula ang kakaibang ikinikilos ni Celeste na nag-udyok sa kanya para madaliin ang pinaplanong gamitin si Natalie nang sa gayoy makakuha ng kahit na anong impormasyon na makapagturo sa kanya kung nasaan ang nawawalang ama. Nararamdaman ni Lucien na parang gustong madaliin ni Celeste ang sariling buhay at hindi siya makakapayag na mamatay ito ng agaran. Ngayon ay napag-alaman niyang isang impostor si Austria na ang totoong pangalan ay Isabel Agoncillo. Hindi totoong nutrition expert, kundi isang psychiatrist na nagkaroon ng mansya sa pangalan nang madawit ang isa niyang pasyente sa murder case noong 2014. Madali na sana niyang palayasin ito, pero isa pang bagay na natuklasan niya na hindi dapat ipagwalang bahala. Sa report na natanggap niya kagabi, nakapaloob doon na ang ina ni Austria ay nagngangalang Maria Dacanay, tubong Ilocos. There is a chance na ang ina ni Austria ay ang Maria na minsan nabanggit sa journal ng kanyang ama, as it was written in his father's journal, dated June 1987. Safely tracked up the Sloughy Mountains and down to the lowlands where lies the Malaya River. Maria was right about the danger of traveling alone on foot in this time of year. Rainwater have caused the river to overflow and made the trail a swamp of mud. Had to pick my trail back to the Mendozas.
Malaking posibilidad na may koneksyon din si Austria kay Celeste. Lalong naging komplikadong sitwasyong kinakaharap niya. Kung noon ay tanging halongkatin ang katotohanan sa pagkawala ng kanyang amang kanyang pangunahing layunin, ngayon ay tila may mas malalim pa siyang dapat na halukayin. Kailangan din niyang maging matalas at magdoble ingat dahil pareho silang nanganganib ni Natalie. Nagising si Natalie sa mahinang tapik sa kanyang pisngi. Namulatan niya si Lucian na nakatunghay sa kanya habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama at tila kay lalim ng iniisip. Tinangkang bumangon ng dalaga dahilan para mapukaw ang pag-iisip ni Lucian. Remain in your bed. I may have to tell Celeste about your situation. Anito't inalalayan siyang makaupo at sumandal sa headboard. Inabot ni Lucian ng isang basong tubig sa beside table at inialok yun sa dalaga. Oh no, I can handle myself, senyor. Nahihiyang tinapat ni Natalie si Lucian tungkol sa kanina pa'y kumakalam na sikmura. I haven't eaten well yesterday and I'm really shocked. I can't believe we'd been that close to death. But here we are, alive and still kicking, so stop worrying. I'm sorry, senyor. Saad ng dalaga at inumpisahang inumin ng tubig sa baso. Shh, don't be. It's my fault. I shouldn't have approached you like that. And please call me Lucien. Manghang napatingin kay Lucien ang dalaga. Nangangahulugan na ba ito na nagkakalapit na sila ng lalaking buong akala niya'y asawa ng pinagsisilbihang si Celeste? Hindi na malaya ng dalagang napangiti siya sa kawalan, dahilan para mag-alala si Lucien. Nagulat pa si Natalie nang bawiin ito ang baso sa kamay niya at hawakan siya sa magkabilang pisngi. Hey Natalie, look at me. Utos ni Lucien na tumitig sa mga mata ni Natalie. Alam ni Lucien na normal lang sa mga taong hinihimatay ang mukhang nalilito pagkagising. Ngunit ang mangiti ng mag-isa at walang dahilan. Senyalis na kaya yun ng brain damage? Sanhi ng panandali ang pagkapos ng supply ng dugo sa utak ng dalaga. God, he cannot forgive himself kapag nangyari yun kay Natalie. Tatawa-tawa namang hinawi ni Natalie ang mga kamay ni Lucien, kahit ninanervous siya ng matindi sa pagkakahawak sa kanya ni Lucien. I'm fine. I just can't believe you are asking me to call you by your first name. It means a lot to me. Ngiti ni Natalie. Natatawa sa sarili namang bumitaw si Lucien. Sumeryoso ito't ipinamulsa ang mga kamay. You may need to rest at least a couple of minutes before you go down for breakfast. Ani Lucien. Ngayong binanggit ni Lucien ang breakfast, muling kinilabutan si Natalie sa isiping si Austria ang naghahanda ng kanilang pagkain. Paano na lang kung lasunin silang lahat ng babae? You still trust Austria to handle our food? There is no reason for you to panic. She is not going to poison us. If that is what you're thinking. How can you be so sure? She could have done that before if she wanted to, but she didn't. Napaisip si Natalie. I don't trust her. I am cooking, just to be sure. Ani Natalie at akmang tatayo sa kama. Hey, listen to me. Don't be stubborn. You rise from bed and you will end up face down on the floor again. I swear, I'm going to roll you down the stairs if that happens. Nagbibiro ba si Lucien? Gustong makipagtalo ni Natalie ngunit mas pinili niyang manahimik na lang at ipikit ang mga mata. Pangako niya hindi siya kakain ng pagkaing niluto ni Austria. She can cook her own food para tiyaking ligtas siya sa kamatayan. She is playing safe, Natalie, and poisoning us is not the smartest way to get away with murder. I'm sure she would come up with something that looks more like an accident. Hindi na umimik si Natalie, ngunit sa isip ay pinapagalitan si Lucien. Bakit hindi pa kasi palayasin? Maya-maya ay kusa ding binasag ang nakakabinging katahimikan na siya din ang nagpasimula. Where's that gun? Not now. You've had a lot of pressure to deal with. I'll have to give briefing later so you may know how to use it. Turan ni Lucien. Hindi niya alam kung saan niya hinugot ang tapang niyang hamunin si Lucien na bigyan siya ng proper training. Kung anong klaseng training yon wala siyang pakialam. Basta ang gusto niya magkaroon siya ng kaalaman kung paano depensahan ng sarili. Napangiti si Lucien. Natalie may be weak at times, but nobody knows what she's capable of doing when angry. Hindi nga ba't natikman na niya ang kamaunang dalaga? She can be a very good asset to anyone dahil sa all-around ito at laging gustong matuto sa kabila ng kawalan ng tiwala sa sarili. There are no such thing as proper way to defend yourself to start with. Tumawa ito ng mahina at dahan-dahang inilapit ang mukha kay Natalie hanggang sa magpantay ang kanilang paningin.
It's always best to go with your guts and use your initiative. If you think something's about to go really bad, don't think twice. You've got to go with the first thing that comes to your mind. Tumaas ang kamay ni Lucian na bumunot sa baril na nakasukbit sa tagiliran. Bago pa niya iyon na itaas para may abot kay Natalie, isang malakas na sapak ang lumagapak sa kanyang muka. Sumubsob siya patagilid sa malambot na kama. Sanhi ng hindi inaasahang pag-atake ni Natalie. I'm sorry. I thought you were going to... Tuluyan nang bumangon si Natalie. Hindi maituloy ang gustong sabihin sa hiya. Akala niya pagsasamantalahan siyang halikan ni Lucien. Mukha tuloy siyang ilusyonada. Bakit ba lagi niyang ipinapahiya ang sarili? At sa dinami-dami ng tao ay kay Lucien pa. Nasapo ni Lucien ang pisngi at gumulong para tuluyang makahiga sa kama. Tatawa-tawa nitong naihilamos ang mga palad sa muka. Did Natalie think he was going to kiss her? He smirked at that thought. Tumayo siya at pinulot ang nabitawang baril, saka isinuksok sa ilalim ng matres. Are you serious? Lucien, I don't know how to use that. I'm taking that briefing you were just telling me. Pangungulit ni Natalie. Nakatayo na rin at pilit hinaharangan ng papalabas na si Lucien. Use your feminine intuitive power. It seemed like it hadn't put you down so far. Pangaasar ni Lucien. Ginaya nitong pag-akto ni Natalie kani-kanina lamang, na parang nagpapasabog ng taglay na kapangyarihan. Natawa silang pareho. Parang nakita ni Natalie si Jensen Ackles na umaawit ng Eye of the Tiger. Natagpuan na niya ang kanyang Jensen Ackles. Hindi man inaakala. Marunong din palang magpatawa si Lucien.